Thank you, Lord, sa araw ng Panginoon. Alam namin na kayo pa rin, Lord God, ang mananalo despite of all the challenges that we are facing right now. Giving you praise and giving you the worship that you deserve, Lord. For all your sacrifices, Lord God, we know that we can overcome this. Hindi kami papatalo, Lord. Technical issue lang yan. Ikaw pa rin ang mananaig, Lord God, ngayong linggo na to. Hallelujah. So let's set our hearts in worshiping the Lord.
are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help, my very present help, my very present help in time Hallelujah. Thank you, Lord, for being our present help. Always, Lord God, your perfect timing in blessing us, Lord God. Your perfect timing in helping us, Lord God. Alam mo, Lord, kung ano yung mga pangangailangan namin, hindi pa namin sinasabi, Lord God, binibigay mo na. Salamat, Lord God, sa iyong katapatan sa aming lahat, Lord God. And thank you, Father, for the gift of life na binigay mo sa amin namin ngayong araw, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na i-share the word ni Pastor ay mag-manifest sa buhay namin ngayong araw na to, Lord God. And patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng lahat ng mga narito, Lord God. Maraming salamat. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We bring you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Amen. Okay, so bago ako mag-preach, we'll ask Brother Kaloy Darosa to give us special number. Here. Amen ang Panginoon. Second time po na magandog ako ng awit. Ito po ay sarili kong magkaroon ng Panginoon na composition. May pamagat po na makapangyarihan ng Diyos. Pakinggan niyo po yung message, no? Dapat na ikaw yun, aking pumihing. Ang pangako sa'yo'y
kapag kawalay lagi makakamtan at ang iyong mga hinirang kalooban mo'y manahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, O Diyos, ang makapangyarihan. Buhay at pag-asa naming mga hirap, wala nang higit pa, kawang dakila, tunay na tapat, pag-ibig mo'y wagas. Mga bunga ng pagkukulang ang aking kahinaan kapag kawalay lagi magkakamtan. At ang iyong mga hinirang kalooban mo'y manahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw, O Diyos, aking sandigan, akong kamamayan. Sa oras ng kagipitan ay lagi kang nariyan. Mga bunga ng pagkukulang at ng aking kahinaan kapag kawalay langit nakakamtan at ang iyong mga hinirang kalooban mo'y malahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At magkaroon ng buhay na walang Sa pa daw, may nag-request pa. Yun nga eh. Ayan mo, next Sunday, ulitin ng ibang song naman. Pray, Brother Kaloy. I think it's okay. We'll tell you something. Masalita ako tungkol sa iyo ng konti. Okay. You know, Brother Kaloy, I learned to love Brother Kaloy as my own brother. Every time I see this person, I'm really joyful and happy. You know, for the past more than a year, 2 years, every Tuesday, nakikita kami ni Brother Kaloy. Palagay niyo saan kami nakikita yung dating tipanan namin.
every Tuesday ni Brother Carlos. Saan kaya? Sino naka-guess? Ha? Ay, hindi pa eh. Hindi yung BGNP Bureau for yan. Sa police yung BGNP. Ha? Sa Bucor. Doon sa Bureau of Correction. Sa Muntinlupa. Diba? May dating tipanan kami. Si Brother Caloy, every Tuesday, hindi nag-absent yan. Okay? At ako po ay natutuwa na sinabi niya na pag siya ay makalaya, sila ni Brother Anton, siya po ay sasama sa akin. O simula kami ng First Blood King. Amen? Amen. Okay, so si Brother Caloy ay nakalaya na sa panalangin. Hindi ko na sabihin kung gano'ng nakahaba. Pero mahaba-haba din. Mahaba-haba din. But with the grace of God, yung Romans chapter 8, verse 28 na yan, or 28 ano, naging totoo sa kanya. All things work together for good, for those who love God, and for those who called according to His purpose. Lahat na pangyayari sa ating buhay ay walang aksidente. Ang lahat na pangyayari sa ating buhay ay walang pagkakataon. Lahat na yan ay pinayagan ng Diyos mangyari dahil may layunin ang Panginoon sa atin. Iyon ang Bible School ni Caloy. Matagal. Nag-aaral sa ng Bible sa tawag yan ng PDL. Ngayon din na siya PDL. Alam mo ibig sabihin ng PDL? Person deprived of liberty. Ngayon, PDL pa rin siya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At siya talaga, purihin ng Diyos, ang kanyang awit ay sariling composition niya. Ano ibig sabihin ng sariling composition? Gawa niya talaga sa gabay ng banal na Espiritu. Brother Brother, dito po, talagang pag hindi ko makita sa Brother Brother sa buong taon, parang kulang ang taon ko. Pero ngayon, lagi ko na sa nakikita. Sobrang na sa taon. Okay, praise God. I hope and I pray si Brother Caloy ay lagi sa atin. At guys, di ba na laging marinig ang kanyang mga inaawit. At eventually, marinig po ang kanyang preaching. Amen? Amen. Okay. Ngayon po ay, I would like to welcome si Brother Grande. Grande na hindi fundador. Grande. Yan. Brother Grande. Sa sunod naman, si Brother Grande naman, as the Lord permits, magbibigay siya naman ng special number. Sunod, dalawa kayo. Sa sunod yan. Dalawang trumpet. Anytime tawagin mo ito, pwede mong trumpet. Okay? Purihin ang Panginoon Diyos. Ngayon umaga po ay pagpatuloy natin. Bago po ipagpatuloy ang ating pangarap. Okay, this coming last Sunday ng August. August na pala na yun. Hindi ko akalain, akala ko. July 3. August, first Sunday ng August. At the last Sunday ng August, meron tayong Neighbors Sunday. Wala ngayon, gagawin, we'll work it out. Ano ibig sabihin ng Neighbors Sunday? Ano ibig sabihin ng neighbors? Kapitbahay. Yung mga kapitbahay natin dito sa Pitogo, lahat ng Pitogo ay kapitbahay natin. Hindi yung kapitbahay na sa katabing bahay natin. Kapitbahay natin lahat ay sa Pitogo. Ang gagawin natin, ang lahat mga kaibigan dito sa Pitogo, mula ngayon ay anong gagawin mo na? Dadalawin mo na. Baka magsabi si Marie, ano bang kinain mo? Bakit nagdalaw ka ngayon? Mare, gusto kong i-restore yung ating magandang pagpapakapitbahay. Tama ba yun? Yes. Dahil po, hindi nakakataon kung bakit nandito tayo sa baryo Barangay Pitogo.
Hindi nagkakataon na mula sa Bacolod, many years ago, 1979, hanggang 1980, nakarating ako dito sa Barangay Pitugo. Hanggang ngayon. Yun pala, sa Barangay Pitugo, mayroong inihanda si Lord sa akin pala, isang Miss Universe. Inihanda ni Lord sa akin. Wala pala sa Bacolod. Dito pala. Oo. May girlfriend din ako sa Bacolod doon, pero parang nagkaroon ako ng amnesia. Wala nang 79. Hindi na ako bumalik din doon. Nakalimutan ko, taga-Bacolod ako pala. Kasi pala, may inihanda si Lord dito. Hindi nagkakamali ang Panginoon kung bakit nakarating ako dito. Tignan niyo sa ability niyo. Palagay mo nagkakamali ang Diyos na ako ang binigay sa Kanya. Alam mo, si Ate Lita niyo matatalino talaga yan. Bakit hindi? Kailan ko nalaman na matatalino siya? Kasi ako napili niya. Iyan. Wala kang kalaman. Okay. Purihin ang Panginoon. Carmelo. Welcome, Carmelo. I am happy. Carmelo. He is a Filipino but made in Spain. I am told. Okay. And another announcement. Ito, I'm a little, not really sad. I'm sad but happy because ilan sa ating mga mini-mentor is si General Victor Teles. He is my personal disciple kasama ang kanyang asawa at kanyang mga pamilya. Pinawihan niya siya ng Panginoon. Last Monday, nang dinaraw namin siya sa hospital, ay di ba siya sa hospital, sinabi sa akin, Pastor, ready na ako na makita si Lord. Amen. Okay? Alam mo, pag ikaw ay talagang mananampalataya at sigurado mo na ikaw ay anak ng Diyos, talagang excited ka na makita ang bahay na inihanda ng Panginoon sa iyo. Di ba? Amen. Are you excited to see Jesus? Amen. Huwag naman ngayon. Huwag muna. Ako, I'm 78 years old. I'm excited to see Jesus. Ngunit sinabi doon sa unang Korinto, Kabanata 5, talata 7 pataas, sabi ni Pablo, kung ako ay pipiliin, gusto ko doon sa piling ng Panginoon. Ganon din ako, kung ako pagpipiliin, gusto ko sa piling ng Panginoon. Ngunit, sabi na ako sa Pablo, dahil kailangan nyo kayo, ako nyo, hindi na bali na tatagal mo na. Amen? Dapat kailangan nyo lagi ako para tatagal ang aking buhay. Amen? So, praise God. Okay po, this coming last Sunday ng August yun ang ating Neighbor Sunday. We will try our best to bring mga kaibigan natin. Kaya nyo ba magdala kahit isa? Ha? Kaya nyo? So mula ngayon, pag-isip mga umaga, mag-pray ka, at iisipin mo kung sino ang unang laging makita mo sa paglabas ng bahay mo na kaliti ka. Hello, Mary, good morning. Diba? Una sa loob ng bahay mo. Good morning. Amen? Amen? Kaya nyo na ba? Kaya nyo ba gagawin niya? Amen. Okay. Sino kaya? Huwag mo na taas ng kamay. Pero sabihin mo, Lord, sa isip mo, ay commit. Gaya ng commitment mo sa akin, Panginoon, dumating ka para ibinigay mo ang iyong buhay sa akin. Ganon din, Panginoon, I'll try my best. And the power of the Holy Spirit ng aking kaibigan, ng mga mahal ko sa buhay, ay nais kong makilala nila sa Jesus at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kailan yun? Last Sunday of August. Amen? At dadalawin na natin yun. Nandun na si Pastor Marvin na nagsisimula. Pastor Marvin or Marvin? Marvin. Hindi yan si Superman, kundi si Marvin. Okay? Sino ngayon ang dumadalaw sa... O sino pala na ang nadalaw ni Pastor Marvin? Pagkita sa kamay, yung nadalaw ni Pastor Marvin. Okay. Sino na ngayon dumadalaw sa Bible study?
na ginagawa ni Pastor Marvin. O, yun. Diba? Mga tapat na mga disipulo. O, ipapatuloy natin ang ating pag-aaral. Amen? Carmelo, I would like to welcome Carmelo. Yan, Carmelo is the brother of Angelo. Where's si Angelo? Mamimiss ko si Angelo yan. Oh, happy birthday nga! Awitan muna natin happy birthday bago tayo mag-preach, di ba? How young is brother Angelo? I am 46, balik-balik ko, 64, thank you, Lord! Lord, pero ayaw ko rin paligdaran yan. Kailangan na 64 talaga. 64. Okay, praise God. Si Carmelo, huwag mo na ngayon kung kailangan birthday ni Carmelo. Babalik tayo din natin. Okay? Ay magkakapatid yan. Kita mo, si Carmelo, si Carmelo, at si Gina, sa kapatid nila. Si Gina, nandoon yun. Okay? Ngayon po ay magsimula na tayo baka makatulimot na itong magpinatuan na tayo. This is the last episode. Kung sa Netflix, family mga episode. This is the last episode of our message about the benefits of the Christ-like character. Anong ibig sabihin sa Tagalog ng benefits? Kapakinabang. Pakinabang. Tama, no? Akala ko benepisyo lang. Hindi. The best is pakinabang ng isang mananampalataya na lumalago na ang kanyang karakter ay maging katulad ng Panginoon. Habang tumatagal na tumatagal, ang makita sa atin ng ating kapwa mananampalataya, lumalago tayo at ang karakter natin ay katulad ni Jesus. Amen? Amen. So, ano number one ang karakter ni Jesus na palagay nyo makita sa buhay natin? Holy! Holy! Oy, tama! Jesus is a holy Savior. Jesus is the only person who walked on earth na hindi nakasala. Amen? Amen. So tayo naman, si Jesus ay talagang sa pamagitan ng Banal na Espiritu, siya po ay hindi nagsasawa, matyaga sa pamagitan ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is working moment by moment in our lives. Walang bakasyon ng Holy Spirit sa atin. Gumagalaw siya. Ang trabaho ng Holy Spirit araw-araw sa atin ay gabayan niya tayo habang tumatagal na tumagal, bukod pa sa mga blessings, material blessings, spiritual blessings, and other many blessings na inihanda ng Lord sa atin. The greatest blessings is i-bless natin ng Panginoon, tayo naman mag-bless. Paano natin i-bless sa Panginoon? Ipakita natin sa Kanya na lumalago tayo. Araw-araw, lumalago ang ating pagmamahal sa Kanya. Araw-araw ay namumuhay tayo na may kabanalan. Hindi ko ibig sabihin na may naging perfect tayo. Sa lupa, hindi tayo maging perfect. Ngunit, habang tumatagal, ang ating pagiging mananampalataya sa Kanya, nakikita sa ating buhay na lumalago tayo. Diba? Sabi ko nga, siguro, unang nakilala mong Panginoon sa isang araw siguro, all the time, lagi ka nagagalit. At kung nagagalit ka, kakakakam, kung ano pang sinasabi mo nga. Pero after how many years? O ilan sa atin dito na 10 taon na naman nananampalataya? Masabihin natin, ilan sa atin dito na 5 taon na, 5 years na, nakilala ng Panginoon. At siya ay nananampalataya. Ilan sa atin? Pakita sa kamay yan. 5 years na lang. 5 years. More. Yung more than 5 years, pakita sa kamay. Lahat. O, madami na. Ibig sabihin, more than 5 years, matagal na yun. Okay, hindi yung ating spiritual life nagsimula tayo sa pagiging baby. Baby. Diba? So, sa simula ng baby, ang tawag ni Pablo sa atin ay mga baby Christian. Ang baby Christian, ang baby, pwede mo bang pakainin ng karne yan? Hindi. Anong pinakain mo sa kanya? Gatas. Lagi gatas. Halimbawa, pagdating ng 12 taon na, anong pinakain mo? Gatas mo rin ba? Oatmeal na oatmeal. Sabi niya, naghanda ka na ng pagkain na matigas-tigas na. Tinan mo ugali ng baby. Tingnan mo sarili mo, bagla ka ngayon, baby Christians ka.
Paano kagaya ng baby Christian? Oh, lagi ka magtap. Ay! Di ba ang bata? Pag may hiningi, sa mga po, nakikita ko yung mga bata, oh. Pero habang kamatagal, lumalago, kailangan, gaya na ng bata, ang pakainin mo ng mga karne. Ibig sabihin ng karne, pwede mo na siyang turuan ng mga matibay ng kanilang pananaya at pwede mo na siya didisiplinahin. Okay? So isa-isang magulang, hindi pwede na i-spoil niya ang kanyang mga anak. Kailangan gagamit na siya ng spiritual discipline, sometimes physical disciplines, sometimes ay kailangan papaluin mo. Sabi ng Bible, papaluin mo. Kundi ang pagpapalo niya, hindi dahil galit ka, pinapalo mo siya, dahil nais mong palalakihin siya, magtuto siya na ang kanyang karakter ay lalago na hindi siya manatili na 12 years old. Halimbawa, nagiging ano na siya, nagiging 18 o 16, 17-year-old, hindi pa nag-18. Ano ang palagay niyo ang ugali ng mga teenager? Di ba? Mga teenager ay manigas din ang ulo. Pero sinasabi ko sa mga magulang, kung ako po ay mag-seminar sa mga couples, pag ang iyong anak ay hindi mo madisiplina, hindi mo kaya pasunurin sa iyo, at the age of 5-year-old, I guarantee you, by the time at the age of 12-year-old, ikaw na ang susunod sa anak mo. Ikaw ang didisiplinahin ng anak mo ngayon. Bakit? Kasi marunong na yun. Wala niya sa kulito natin. Tinubuan ng pastor na sila. Tinubuan na ng sakit sungay. Wala sungay, pero may sungay. Invisible. Okay? Ang tawag mo sa kanila, teenagers Christian. Sabi na, gaya ng kaibigan ko, pastor yan ha, disciple ko yun. INPE yun, commander ng INPE. Ng kasamahan ko sa university dati. Dinala ko sa Bible School, ang narating sa Maynila. Dapat may papatayin yan, hindi natuloy. Dumaan sa akin dito, inanap nila ako. So, pinadala ko sa Bible School after how many months na kasama ko. Nag-graduate siya sa Bible School. Nag-graduate siya sa Bible School. Then, nakakalimutan ko, but siya mga class na nag-graduate sa Bible School. 1991. Okay? Pastor na siya. Pagkapos meron na siyang anak na mga teenager. Isang araw, tumawag sa akin, umiiyak. Pastor yan ha, umiiyak. Umiiyak ka. Kasi grandson si Lord nila ako sa fraternity. Pag may mga problema yan, ako tinatawagan nila, lalo pang pastor na ako. Bakit umiiyak ka? Kasi Lord, anong gagawin ko sa anak ko ito? Bakit? Ano ba nangyari sa anak mo? Tama naman na hindi ko alam, basta kung ako hindi pagkukulang sa aking anak. Kasi ito siya, lalaki, lagi lumalabas paggabi. Hindi mo makikita kung saan na umuwi yan, lasinggero. Bukod na lasinggero pa, kung ano-anong ginagawa sa labas, bukod pa na lasinggero niyan, mayroon isang dalang babae sa kanilang church. Sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko na mag-resign muna sa pagiging pastor. Sabi ko, huwag mo na. Sabi mo mga elder mo muna. Sabihin mo sa kanyang problema mo, sa mga elder mo. Kung papayag sila nang resign ka. Ayaw papayag ng mga elder, pero kailangan tulungan ka nila. Matigas talaga ang ulo. Lagi na sa barangay, nahanap niya. Dinagala sa babae sa church. Di ba dyan? Kasing. Kaya Pastor, ayaw mo na talaga kami. Huwag mong iwanan ng church. Sabi ko. Sinabi naman ng elder, mga elder, na sige lang, pag-tulungan lang. Ilang taon na ba yan? Sabi ko sa kanya, Pastor, 17-year-old na yun 17, hintayin mo pag-18. Pag hindi sumunod sa'yo, bubugin mo. Disdisiplinahin mo physically pagdating ng 18-year-old. Ayun na nga, dinidisiplina niya na. Pero sa kanila naman, tigas ulo ng ulo. Pero at least paano, nagtatakot na siya. Kasi 18-year-old na siya. Hindi na-abuse sa anak. 18-year-old po, hindi na siya teenager.
adult na yan. Sabi ko, kausapin mo ang anak mo, sinturinin mo, pakaluin mo. Kung ayaw talaga, huwag mong palayasin. Sabi ko. But you know, by the grace of God, sabi ko, magjaga ka lang. Ngayon, nagbago na. Pinatira namin dito muna ng ilang buwan bago magpapapulot. Ngayon, nagbago na. Amen? Kasi nakita niya sa kanyang dada, yung tiyaga. Ito yung dada niya, employee din niya na ang kanyang lula, matyaga din ang pipil sa kanya. One time daw, nakita niya ang kanyang lula na kasi nakabukas ang pinto ng kwarto. Nag-pray sa kanya, narinig niya talaga. So prayer is powerful, but you have to discipline. Amen? Discipline with love. At wag kang mamamalo na galit ka. Okay? So the benefits of the Christ life in character. Okay? Sa personal growth as a spiritual maturity. Sa ating personal growth, pag ikaw ay naging pinapakinabangan at habang lumalago ka, makikita sa iyo ang bunga ng banal na espiritu. Nagiging loving ka, maligaya ka, peaceful ka. Iyon we discussed that already, right? Yes. Okay, then the next is, there is fulfillment and joy. Kung ikaw ay lumalago at ang character mo ay lumalago, o ugali mo ay maging katulad ng Kristo Jesus, ang kaligayahan mo ay doon sa ating Panginoon. Lumalago ka. Hindi ang kaligayahan mo kung ikaw ay may pera. Pag hanggang ngayon ang kaligayahan mo ay sa pera mo, nangangahulugan, hindi ka lumalago. You're still a baby Christian. O baka hindi ka Christian. Pero kung ang joy mo ngayon ay ang Panginoong Kristo Jesus, sa pamagitan ng relationship mo sa Kanya, walang anumang bagay ng problema sa mundo ito na makadarab, na makapaghiwalay sa iyo ng kaligayahan mo sa ating Panginoon. You will experience the joy of having a relationship with Christ, not because you have money or without even money, without anything else. You are a joyful person. And you will not crave for other people to give you attention. Di ba? Pag hindi ka pa, lagi ka, pag ang tao ay lagi matampuin, isang Kristyano, kailangan bigyan siya ng attention. What kind of person is he? Hindi ko siya mga baby Christian. Hindi niya pa natutunan na maging maligaya kahit siya sa lamang sa kanya. Amen? So, ang ating buhay ay hindi, sa ang ating kaligayahan, ay hindi dependent doon kung tutugin ng Panginoon ng ating panalangin o hindi. Si General na aking personal na disciple, may kaya ito. Pero, ang kanilang joy is because of their relationship with Christ. They are very generous people. Sila ay nagsusupport ng maraming mga pastor. Yung Catholic building, yung 6 stories na, at the 3 stories, our church is there. Well, we have another church in Catlea, a 6 stories building. Bago nang itinayo niya ni General at ni Dude, tinanong ko sa kanila, kasi every time magpatayo ng building at blanco pa, wala pa building ang lote, ako ang tinatawag nila na mag-pray. I became the personal pastor, their family pastor. Kahit yung kanilang anak na lalaki na panganay, hindi nag-asawa, ako pa rin yung nag-asawa. Hanggang katapusan ng paglibing ni General, nandun ako na nag-turn over sa kanya kay God. You see our relationship? But nakikita ko na ang kanyang joy, ang fulfillment sa kanya, bago siya alam niya talaga na wala na talaga siyang pag-asa. Humanly speaking, ang ginawa niya, kumuha ng lahat ng mga cheque ng buhay niya. Anong ginawa niya sa cheque niya? Every month kasi, sumusulat ng pangalan sa cheque ng mga pastor, ng mga churches na kanyang sinusuportahan. Marami yun. Sinulat nila doon para hindi niya makakalimutan. Pagkatapos, sinabi niya sa asawa niya,
asawa niya na Judy, paano ito ang mga sinusuportahan niya kung malaki siya? Alam ng kanyang hihingan na yung kanyang sinabi. General, sabi niya, may pensyon naman ako. Sabi ni General, gamitin mo yan sa pagsuporta ng mga pastor. Sabi ni General, sabi, hindi ko naman kailangan ng pera, ilan mga building natin. Pero yung aking pensyon, malaki yung pensyon ng General. Di ba? Gamitin mo yun. Why? Because your joy and fulfillment is with the Lord. He is excited to see Jesus. Amen? So, kasi lumalago ang kanyang character gaya kay Jesus Christ. Willing to obey the will of God. Ano sabi ni Lord? Not my will, but your will. Ang kaulupan mo, Jesus, ang masunod, hindi ang sa akin. Alam ng Panginoon Kristo Jesus na talagang very painful na siya ay papo sa cross. Alam niya, masakit yun. Buti kong karayo ngayon. Ako na, hindi ko nung para pumunta nun pa ako. Sabi niyo na sa akin, Sir, hindi masarap yan. Hindi masyado masakit yan. Pero itong isa doon sa paa mo, Sir, masakit yan. Bakit? Ikaw, bakit dito hindi masakit masyado? Doon sa paa masakit. Kasi sabi sa paa, malapot yung gamot na tutulog sa'yo. Tutulak pa niya sa dugo mo. Kasi kinalmot ako ng pusa. Ako alam ko, tinawag ako ng pusa. Huwag ka pagkarabis ako ng pusa. Nagpa-injection na lang. Amen. Down to number 3 is what? Wala tayo. Ay, hindi sama naman tayo. Sa community na tayo. Yes. Yan tama. Tama. Hindi ko nabasa. Benefits to Christian community. Kung ikaw ay lumalago ay iyong pananampalataya, nakikinabang sa iyo, pakinabangan ang iyong karakter ng komunidad. Amen? Para natapos na natin ito, no? Ano na? Saan believer na pala tayo? Benefits of Christian para sa mga di mananampalataya na. Di ba? Yan, tama yan. Yun last week. Yan! Yan ang number 3 natin. Parang Netflix Di ba? Season 3. Season 3. Episode 1. Episode 1. Okay. Kung tayo isang mananampalataya, pag lumalago ang ating pananampalataya, katulad ng ating Panginoon, makikita sa community natin. Bakit? Dati kilala ka sa barangay o ng kapitbahay mo na ganyan ang ugali mo. Alam nila dati dahil dito sa ating barangay, di ba? Iba ito sa mga subdivision ng mga malalaki. Ang barangay kasi natin, yung kapitbahay mo, katabi-tabi mo lang. Tabi-tabi mo lang. Yung dingding nyo at dingding ng isa ay magkadugtong. Di ba? So, magkakwentuhan kayo, maririnig ka. Kahit itong bahay na ito, sa kabila, magsisigawan doon, maririnig dito. Pag magsisigawan doon, maririnig dito. At kung anong sigawan dito, maririnig din nila dito. Just kaya ako minsan nagagalit ako, sabi ni Miss Universe ko, hindi ko naman magkaliya. Kakarinig ko mga kapitbahay natin. Kung di ko magagalit ako, ano na lang ako, wish ka doon. Parawan mo. Pwede magagalit, pero huwag uuwi sa pagkasala. So, the people in the communities are watching you. Talagang tinitingnan ka ng mga tao mo sa komunidad kung anong uri ng iyong pamumuhay. Kung anong uri ng iyong pamumuhay ay tama, maligaya ka sa ating Panginoon, madali mag-invite para sa kanila. Bakit? Hindi mo alam, sinasabi nila sa iyo na lumalangad ka, mabuti pa si gano'n niya. Ganyan lang, pero maligaya siya. May problema din yan, gaya natin, may problema din tayo. Pareho naman tayo. Pero bakit yan may hindi ng tulog niya?
Di ba? So, wala ka namang sleeping pills na binibili. Nakatulog ka lang, hindi. At ang aura mo, kahit may problema ka, lahat ng mga kapitbahay mo na makasalubong mo, mali, kamusta? So, hindi nila alam kung may problema ka o hindi, pero actually alam nila yun. Alam ba nila kung may pera ka o walang pera? Ikaw lang nagkaalam na kung wala kang pera. Bakit? Kasi nung panahon na wala kang pera, alam nila, naiikot ka, mangutang at hindi mabayad. Wala masama, mangutang sa magabayad ka. Pag makita ka nila doon, hindi ka man, ay, hindi mo utang na naman. Pag pumasok dito, sabihin mo na, wala. Pero ngayon, na born again ka, naging kapamilya ka na ng Diyos. Lagi ka na mag-pray. Pag kailangan ng pera, nag-word prayer. Amen? At kung wala kang pera, ang unang pagsabihan mo, ang kapwa mo mananampalataya. Kasi siya lamang ang makatulong sa iyo kung itong kapwa mo mananampalataya ay mature din siya, maintindihan ka niya yan. Yun ang dahilan na sinapag-pray kong bawat isa sa inyo, di ba? Sinabi ko, kailangan yung ating fellowship, bawat isa sa atin ay magiging mayaman. Tama, hindi? Tama. Sabihin nila, ay, dyan na lang ako sa fellowship na yan kasi mula noon si mula nang pumunta dyan, lagi nangungutang, ngayon siya na nagpautang. Amen? Amen. Siksik, liglig. Amen. Dapat, siksik, liglig. Dati, 95 pounds ka lang, ngayon ka 160 pounds ka na. Siksik, liglig. Siklik-lik na. Kasama yung katawan. Amen? So, sabi ng Biblia, in the same way, let your light shine before others, that they may see. Ay, kailangan makita nila, walang secret Christian. Ikaw ba'y born again? Ano sabi mo? Secret. Ikaw ba ay nanampalataya ka na? Dati, kasama kita dito, paluluhod ngayon. Saan ka na ba? Secret. May tinatago yun. No. In the same way, let your light is the light. Ang buhay mo yun ang ilaw. Kailangan ilabas mo yan. Ipakita mo. Kailangan lagi nakasindi yan 24 hours. Let your light shine before others. Kasi yung others na yan, una, dito sa loob ng bahay, may din doon sa mga kapitbahay. That they will see your good deeds. Ano ipakita mo doon? Ipakita mo ang buhay mo na ikaw isang mananampalataya at may ginagawa ka ng mabuti, matulungin ka, they will see your good deeds. Umusikretuhin na ang mga bagay na ginagawa mo. Pwede mo naman i-announce na pag may tinulungan ka, alam mo ngayong ngayong araw tinulungan ko sa ganyan. Hindi naman. Ayan mo lang, alam nila yun. Bakit? Ang tinulungan mo, siya po yung ay iikot, sabi, alam mo, nabago na yan. Natin, hindi na mamansin yun. Bata pobre yan. Pero ngayon, pobre na sa mata, kasi hindi ko makikita, matulungin. Nakukuha natin. Good deeds and glorify God, your Father in heaven. Now, ibig sabihin, ang bawat galaw mo na sa iyong buhay, ang mga pananalita mo, gawin ang pag-iisip mo, magbigay ng karangalan sa Panginoon. Hindi dahil na ipakita mo para kilalanin ka. Kung may, if you donated something to the community, mga pader, huwag naman na napakalaki ang pangalan mo. Huwag mo sabihin doon na, basta ang pangalan ko, malaki yun. You are donated by. Hindi na kailangan yun. Bakit? Alam na ni Lord yun. Amen. Siya ang magbigay ng gantimpala sa iyo. Kahit nababasa ng karamihan yan, wala namang gantimpala ibibigay sa iyo. Eh, malaki naman ang pangalan, donated by ko. Donated by. Kaya kanyang ugali yan eh. Yung pera nito, kinukurako ito pa yun. In the same way, it is a command.
It is a command, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Whatever you do it for the glory of God. Whatever you do, kung magtulong ka, your motive is to glorify God. Amen. Kung mangutang siya at may pautang ka sa kanya, magpautang ka doon. Kung may pautang ka. At kung handa ka, na kung magpautang ka, handa ka, pag hindi siya mabayad, huwag kang magagalit. Correct. Pero kung magagalit ka lang naman, kung magpautang ka, pag hindi siya magbayad, kahit may pera ka, pag magagalit ka, huwag ka na lang magpautang. Pag-away kayong dalawa. Yes. Amen? Amen. Oo. Ay, ganun ba si Pastor? Utangan ko na lang yan. Hindi naman eh. It is better to give than to receive. Sabi ko, Lord, problema ko yan. Wala akong may bibigay. Sabi ko, don't worry. May bibigay ako. Amen! Amen. Totoo yun. Lord, gusto ko nang maging mayaman ako. Dati, parang nahiya ako kay Lord eh. Baka materialistic ako, mukhang pera Kristiyan. Hindi ba na? Gusto ko na mayaman talaga ngayon. So, nagpe-pray ako, gumagawa ko ng paraan kung paano maging mayaman. Nag-iisip na ako talaga ngayon. Di ba, Brother Carmelo? Ay, pag-pray nyo si Brother Carmelo. May hinihintay na blessings kay God yan. Amen. At ipinangako niya ang bahagi ng Panginoon. Amen? Amen. At wala pa akong nakita na mananampalataya na generous na naghihirap ang kanyang buhay. Ang lahat tao naghihirap ng buhay ay yung laging humihingi. Yung mga tao laging nagbibigay ay hindi naghihirap ang kanilang buhay. Doon ko naintindihan, it is better to give than to receive. But because if you give and give, ibig sabihin, bless ka ng Panginoon. Amen. Yun ang paborito ng verse ni Pacquiao. It is better to give than to receive. Amen? Amen. Iyan ang benepisyo pakinabang ng komunidad. Encouragement to seek God. Yung Christians encourage the believers to seek God and understand His goodness. Pag makita ng mga di mananampalataya na maligaya ka sa iyong buhay, anuman ang kakalagayan mo, ay they will be encouraged by you. Hindi ka pa nagsalita sa kanila, nakita nila ang kanilang buhay, encouraged na sila. And you began to invite them to a Bible study, they will be excited to attend the Bible study. Hayaan mo muna kung ano ang kanilang motive sa pag-Bible study. Kung merienda ang kinakain nila, okay! Kung yung mahalaga ay narinig nila ang salita ni God. Kasi gagamitin ng Diyos yan, habang tumatagal na tumatagal, naririnig niya ang salita ng Diyos, nabubuksan ang kanyang pag-ibig sa katotohanan. Amen? Tama hindi? Tama. Kasi wala. Sabi ni Lord. Leads us a good lives among the pagans. Kasi noong panahon, ang communities doon, noong panahon, sila na mananampalataya, sila ni San Pedro, ng mga mananampalataya, napaligiran sila ng mga pagans. Ano ibig sabihin ng pagans? Yung mga pagans, hindi yung mga Hudyo naniwala naman Diyos. Ang mga pagans, yung mga atheist. Yung mga hindi naniwala naman Diyos. That though they accuse you of doing wrong, o na-accuse ka pa na doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits you. Araw talaga, darating ang araw na magkaharap kayo ng Panginoon. Pero ang your purpose, they may see your good deeds. Nagkakahulugan, hindi pwede na pa-relax ka ng Kristiyano na wala kang ginagawa. You have to go out and let them see your good deeds. That's why, pag ako lumagad yan, parang ano ako eh. Pag lumagad ako yan, parang kandidato ako. Ay, kausapin ko yan. Ilang beses, tinatanong nila, Pastor, ikaw may tatakbo na kagawad.
Bakit? Hindi ko bakit. Kasi lagi mong pinapansin ko eh. May dala ka pang pandesal o may dala ka pang tinapay na may bibigay ng tinapay. Nagdala ka pa ng mga bread talk ng panahon. Sabi sa akin, Pastor, katakbo kang kagawad, kami yung mga leader mo kahit walang bayan. No! Sabi ko mo, nung taas ng aking trabaho, demote ko pa ako. I am a servant of God, Christ, servant, fellowship. Ako ay alagad ng Panginoon, lahat tayo ay alagad ng Panginoon. Wala pang mataas na kalagayan sa buhay na maging alagad ka ng Panginoon. Helen Carmelo? Yes! Carmelo? Angelo? O Carmelo, okay ba? Wow, tinitisigan ko na si Carmelo. That's it! Wala, huwag yung tayo relax sa loob ng bahay na o mga tayo minsan, ipakita mo na ikaw ay mananampalataya. Do you need something great kay God? Ipinakita mo na ikaw ay mananampalataya. Nalalakad ka pala, sabi nila, si Carmelo yan, mabait yan. Ayun ang mamansin niya yan. Kaya ano, dati suplado yan, kasi kasila yan eh. Ngayon, Kasilo. Sino naman? Si Carmelo ay namamansin na. Nakikihaldero na sa atin. Di ba? Kung di maganda sila, they will wonder, bakit ganyan ka? Hindi nila alam, you are representing the character of Jesus. Amen. Si Jesus, magising na yung umaga, lilikot yan, iikot yan. Lahat na uri ng mga tao ay kanyang kinakausap. Si Zacchaeus, mayaman yun. Hinahanap talaga ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yung may mayaman na lumapit sa atin sa Panginoon, talaga binigyan niya ng attention. Sabi ng mayaman, Panginoon, anong gagawin ko na ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil na alam niya na si Jesus Christ ay may alam kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya alam na si Kristo pala ang source of eternal life. So lumapit sila sa iyo dahil alam nila na may kaalaman ka sa Biblia at alam nila na you are claiming that you have eternal life. Pag magtanong sila sa iyo, Carmelo o Angelo o Gina o Inanda, pag mamatay pa kayo o pupunta-punta kayo dyan, Bible study, pag mamatay pa kayo, yun ba ay makadala sa iyo sa langit? Yung ginagawa ko, hindi yung makapadala sa akin sa langit. Yung pinanampalatayan ko na si Jesus, mahal ako na Jesus, sa kabila ng aking mga kasalanan, hindi ako karapat-dapat na ililigas, but God loves me. Hindi napigilan ng Diyos na kanyang pagbabahal sa Kanya. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man nanampalataya sa kanyang buktong na anak magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng buktong anak na ay pinako sa cross. Kasi pinako sa cross noong panahon, mga deadly na mga kriminal. Iyon ang kanilang pinalabas sa atin, Panginoon, na si Jesus Christ na pinanampalatayanan ng mga early Christians ay kriminal yan. Kasi pinako ng mga Roman soldiers sa cross yan. Ang mga Romanong sundalo, ang mga pinapako lamang nila, yung matindi ng mga kriminal. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo, na I praise God na hindi na ako ikinahiya. Bakit? Anong itinatukan ng Pablo na hindi nila ikinahiya? Hindi nila ikinahiya na ang ating tagapagligtas ay pinako sa cross. Di ba nakakailan? Sino ba tagapagligtas mo? Pinako sa cross. O, kita mo. Mga Muslim ayaw. Savior mo pala, pinako sa cross. Hindi nila. Amen? Amen. Try to be careful in how we live. Okay? Yan ang last na episode ko. Pwede na yan. Kasi sabi namin, sa awa ko, na kumihiyot siya. Okay? Praise God. That alone is more than enough. Yung nakaunti pa niiwan, pero self-explanatory yan. Demonstrations of God's love. Demonstrate mo.
pag-ibig mo kay God. Paano mo i-demonstrate ang pag-ibig mo kay God? Kahit lagi ka na dinadala sa barangay, manos na. Konti problema na reklamo. O, di ba? Reklamo ka agad. Kaya nahulog lang ng papel. Reklamo ka sa barangay. Sabi ng barangay, iya, reklamo doon. Akala na siguro, okay. Embodying a Christ-like character enriches the personal lives of Christians, strengthens the communities, and serves as a compelling testimony to unbelievers, ultimately reflecting the love and teachings of Jesus Christ. Ultimately reflecting, the word reflecting, ang ilaw ay may reflection. Ang buhay mo ay nagiging ilaw. Kahit hindi ka mayaman, kahit ang kalagayan nyo muna financially pariyo lang, ngunit ang malaking pagkakaiba ay si Kristo ay Kristo. At lumalago ka. At you are willing to sacrifice for the sake of living sacrificially for the sake of Jesus Christ. Marami ka hindi ba? Dati, madumira ka. Kaya wala na. Dati, bigay ka nila ng inumanan, mabilis pa sa alas 4 ng tren, nandun ka na. Diba? Kung ano mo usapan ng mga mag-aswata, nandun ka. Pero ngayon, wala na. Amen? Okay, praise God. At manalangin muna tayo sa Biblia. Salamat. Dear God, our Heavenly Father, we thank you so much that your Holy Spirit is continually working, continually molding our characters to be like Jesus. Lord, I pray personally for all of them, including myself, na kami po ay maging ilaw, maging reflection ng character ng buktong mga anak ni Jesus. Na ang nakita lamang nila sa amin ang katangian bilang tagasunod ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon. We know this is not easy because we have to surrender our sin. We have to improve our difficult character, but by the grace of God, nothing is impossible. People will see us and will glorify Christ because we saw. Kahit na ang Panginoong Kristo Jesus ay wala na, makita sa amin that Jesus is still alive on the way we live and love them. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating eksperimento gagawin natin last Sunday ng August. Beginning from now, ay ang ating buhay ay maging ilaw at maging ayos na tayo sa kanila at i-invite mo sila at the end of August, mayroon tayong Labor Sunday. Sabi niya, mali tayo ang aking panauhin. You are my Special guest. Guest. Pag-usahin natin. Sinabi ng Biblia, ang umahasik ng sagana, mag-ahasik naman ng sagana. Pag-iipon ng sagana at sagana. Ngunit tayo ngayon ay Lord's Supper, kilalahanin natin, ang Lord's Supper na ito ay nagpapahayag sa atin, nagpaalaala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Binigyan niya ang kanyang buhay sa atin. Ang kanyang katawan para bagang tinapay. Pero hindi yung katawan niya ang kinakain natin. Yung tinapay ay simbolo ng kanyang katawan. Okay? So, pakibigyan mo na yun. Pag-pray muna natin ito. Panginoon, thank you so much for reminding us once again na ito ginagawa namin ay bilang tanda, pag-alaala namin ng pagmamahal mo. Panginoon Jesus, ito po'y pag-alaala sa amin na iyong buhay, iyong katawan ay pinagkaloob mo
bilang pampayo sa aming mga kasalanan. At ang kupal na ito ay bilang larawan o tanda na ang dugo mo ay binuhos mo upang kami po ay maging malinis at pinatawad na ng gusto ng Ama ang lahat namin mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ng Panginoon, ito ang tinapay bilang pag-alaala sa aking katawan. Gagawin niyo ito every time na magsama-sama kayo at atin ngayong kakainin at ang ating pamumuhay tayo na tama sa harap ng Panginoon Diyos. We'll take together. At the same time, pagkatapos ng bakunan, kumain na sila, sinabi ng Panginoon, this is the cup of my suffering. Ito po ay tanda ng dugo ni Jesus na kanyang dino sa cross kay pagpatawad ng ating mga kasalanan. Sabay yun natin. We will have now our
part of God in worship is giving. And the principles of giving is God loves a cheerful giver. It is better to give than to receive. The more you give, the more you receive. Ang mga natanggap natin ng mga material, financial blessings na galing sa inyo, yun po yung inyong partnership kay Lord. Kaya ginagamit natin yan sa pagtupad, to obey the Great Commission. Go and make disciples. Iyon ang pinagkagugulan ng lahat na ating binibigay. To fulfill the great commission. Tumayo tayo lahat na tayo yung magpasalamat. God is a good God. God is able to supply all of our needs. Ang Diyos ay hindi nagkukulang, sapat at liglig. Iksik ang mga blessings na ipinagkaloob niya. Dakilang Ama, salamat po sa your financial partnership with us. Thank you, Lord, for the blessings na tinatanggap na iyong mga anak araw-araw. Lord, hindi ka nagkukulang. Araw-araw ay punuan mo ang aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, lalo i-bless mo bawat isa sa amin upang Ama, matustusan namin ang gawain na pagdala ng mga kaluluwa at pagdisipulo upang, Panginoon, maraming makakilala sa iyo, maraming maliligtas, at maraming mga tao na makapasok sa kaharian mo. Lord, pinupuri ka namin sa panahon na ito. We praise and thank you, Lord. All these things we pray. In Jesus' name. Amen. Once more, God, kami ay lumalapit sa iyo. Thank you so much, Lord, for the opportunity to worship you in spirit and in truth. Panginoon, pinapaya namin sa iyo ang aming buhay. Pinapaya namin sa iyo, Panginoon, ang mga negosyo na iyong anak. Pinapaya namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin alang-alang sa iyong kaluwalhatian.
and the love of Jesus Christ and the companionship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. God bless all of you.